Mabuhay! Eto na naman si Sir Elms para sa vlogger ng mahirap. Ngayong araw ay samahan ninyo kami sa pagbiyahe dito sa may bayan ng Bustos, Bulacan. Ngayong araw ay aming babalikan ang aming mga kaibigan sa isang bahay ampunan na matatagpuan dito sa may Bonga Menor. At ito ang San Juan de Dios. Tara, samahan ninyo kaming pasyalan ang ating mga kaibigang kababaihan na inabandona o kaya po ay iniwanan dito sa shelter sa San Juan de Dios, Bulacan. Sa street na to ay matatagpuan din ang bahay ni Lucas, ang bahay at yaman ni San Martin de Porres. Dito rin po ipinatatayo ang San Juan de Dios para sa mga kalalakihan, kung saan sila ay kumakatok sa mga puso ng sponsor para tulungan po silang maipatayo ang kanilang panibagong tirahan. Nandito na po tayo sa San Juan de Dios for female. Dito po sa San Juan de Dios, sa may Bustos, ay aming nakilala ang napakasipag at matiisin na si Sister Presi. Si Sister Presi po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan noong September. Si Sister Presi po ang volunteer dito sa shelter, kaya sa kanya po namin iniwan ang bigas at gift po ng aking estudyante na si Kevin. Shout out muna po tayo kay Jericho Vargas, ang estudyante ko po mula sa Bunsuran. Okay? Pagkagaling po namin sa bahay ampunan ay dumaan kami dito sa may Adolfo's Kusina. Ito po ay matatagpuan sa may Angat, Bulacan, kung saan ito ay aming nadaraanan pauwi po ng aming tirahan sa may Pandi, Bulacan. Dahil si Sir Elms ay nagtatrabaho na sa Departamento ng Turismo, tayo po ay bumisita sa isang heritage restaurant. Isa pang lumang bahay na i-convert po into restaurant. Ito po ay ang Adolfo's Kusina na matatagpuan sa 0182 Sabang, San Roque, Angat, Bulacan. Tunay namang may enjoy din ito ng mga nature lover kasi sobrang gaganda po ng kanilang mga halaman. Dahil sa mahaba aming naging biyahe ay dumiretso muna kami sa restroom at tunay namang ikaw ay mapapahinga sa kanilang restroom sa sobrang linis at sobrang ganda. Kaya pagkatapos po naming maghugas ng kamay, kami po ay didiretso na sa kanilang restaurant. Chararet! At nandito na nga po tayo sa Adolfo's Kusina. Talaga pong na-enjoy ko ang mga antique collections po nila dito o yung mga sinauna po nilang gamit kung saan bumalik po yung pagkabata ko. Katulad po ng kanila pong banga na lagayan ng malamig na tubig. First timer sa paglalaro si AJ at si Jake ng sungka kasi ang alam lang gawin ay maglaro ng gadget. Chararet! Na-enjoy ng aking mga mata ang mga gamit dito sa Adolfo's Kusina. Kasi sa kada table may mga lumang sungka kung saan pwede kang maglaro habang nag-iintay ng iyong order. Gayon din po ang mga gamit po nila na inipon at i-display dito sa kanilang restaurant. Very good po talaga sila sa tourism department ng Angat. Bigyan natin sila ng 10 palakpak na may kasamang hiyaw. Dito sa Alfredo's Kusina, they are promoting the OTOP or One Town, One Product, ang Angateños Pride, kung saan sila po ay nagtitinda po ng mga produkto na gawa ng mga taga-Angateño. Nakakatuwa kasi karamihan ng nakikita kong gamit ay yung mga gamit nung kabataan ko pa. Ang galing kasi it brings back memory talaga. Majority ng mga pagkain na ino-offer dito sa Adolfo's ay ang mga lutong bahay or lutong Pinoy. Pero meron din silang silog, sizzling, pasta. Ang pinunta namin dito ay ang merienda nila na halo-halo at ang kanilang nachos. Gusto sana naming itry itong bago nilang menu kasi lang kumain na kami ng tanghalian. O diba, naka-shades pa, parang may pambayad ah.
Nasundot po kasi yung aking mata kaya namumula. Kaya kailangang mag-shades po tayo. Ayan. Sa buhok. Hawiin po natin yung ating 7 na buhok. Baka magkulang. At sa pagiging malikhain nga ay na-convert po nila yung lumang paan ng makina. Kasi kadalasan po ito ay yung singer po na makina. Na-convert po nila ito sa paa po ng lamesa. O, di ba? Classy rin tingnan. Ang galing. At yan na nga. Tapos ang aming pag-iintay, dumating na po ang aming halo-halo. Sobrang dami po ng kanyang sahog. At tiyak namang may enjoy kong kanilang halaya, langka, no? Salamat po. Hinahanap ko yung leche plan, pero parang wala kasi may tinda yata sila ditong leche plan. Pero masarap po ito. Kaya tara. Ito yata yung pinakamahirap ng part sa pagkain ng halo-halo, ay yung haluin siya. Kaya pala halo-halo. Charet. Pero worth naman. Nung nakita ko po itong nachos, naalala ko po si Doc Ellie. Kesong sobrang dami po niyang cheese at sobrang dami po niyang meat. A good combination po para merienda po Sayang hindi namin natin for natikman today. yung Bukod po sa nachos, gusto sana namin itry ang fried crispy kangkong kaso hindi po siya available this day. Enjoying his halo-halo. Ayan po si AJ. Maya-maya po ay kakain na rin po siya ng nachos. Jake, simulan mo na yung nachos. Ayan, sobrang cheesy. At saka sobrang dami po niyang meat. Po. Unang subo ni Jake. Ayun. Sarap. Si AJ, ba't parang ayaw? Check muna natin ang aking mata. Yan po yung nasundot ng payong. Namumula pa po siya. Pero bali wala po yan kasi kakain po tayo ng nachos. Unang subo. Okay. Masarap. Kung nasa bahay to, hindi ganito pagkain ko. Ganito. Tapos na po kaming kumain at sa sobrang dami ng servings, muntik na po namin hindi maubos. Kaya si Jake po ay magbabayad na. Maraming salamat po sa nag-serve po ng lakad po namin ngayon. Hanggang sa muli po na pag-vlog ni Sir Elms, ang vlog ng mahirap. Thank you for watching and God bless po. Sana po ay na-enjoy po ninyo ang aming lakad.